Marami pong ways papunta rito. Kung sasakay po tayo ng eroplano, Manila to Caticlan. From Caticlan, meron pong different options. Pwedeng may barko papunta dito sa Ojongan. Meron ding bangka going to the south of this island, Santa Fe. From Santa Fe, wala pang 1-hour ride going to Ojongan. Yung barko natin from Batangas Port, araw-araw po ito. Ang Ojongan ang pinakamalaking bayan dito sa probinsya ng Romblon. It's comprised of 25 barangays, 52,000 ang aming population. Pero during the daytime, meron kaming additional na around 5 to 8,000 persons coming from other towns kasi andito yung university, andito yung mga banks, andito yung national government agencies. Sentro siya ng isla na ito. Maraming produkto na galing sa labas at marami din kaming pinapalabas ng mga produkto. Marami po kaming mangingisda dito. Mostly agrikultura talaga. Marami kaming magsasaka. Pero aside from agriculture, tinatry namin i-transition yan sa processed agricultural products. So kasama na dyan yung mga vegetable and fruit farmers. Tinatransition namin sila towards producing trail mix, candies, and other products. Island life is very beautiful and very nice. Pero syempre maraming challenges. Ang pinaka-main challenge is sa kalusugan. Napakahirap mag-travel ang mga tao. So, minsan kung may mga emergencies kami, hindi siya madaling natutugunan. So, unang-una, magdedesisyon ng pamilya, ibabiyahe ba ang pasyente papuntang Manila or Batangas kung hindi kaya dito sa mga ospital. Wala kaming MRI dito. Wala kaming other tests and diagnostics. So, kailangan magpa-Manila. Specialists as well. Lupus po. Nanghihina po yung katawan ko. Nung hindi pa ako natetest, hindi po ako makalakad. Namaga po yung buong mukha. At naglagas po yung buhok ko. Halos wala lang po. Medyo mahirap po lalo sa part niya. Kasi medyo active po siya sa school. During that time na nagkasakit siya na iba, sabi ko, tiis-tiis lang kahit monthly tayo na lumuluwas. Kasi wala po talaga dito laboratory ng mga sa lupus eh. At least pag nasa Manila kami, nandoon na rin ang mga doktor. Within the province itself, medyo malaking challenge din kasi nga napakarami naming isla. If you're living on Sibuyan Island, which by the way doesn't have a lot of tests. So for example, walang ultrasound. Schedule the ultrasound once a month. So kung ikaw ay kailangan magpa-ultrasound, you have to go to another island sa capital or to this island. Ang Ojongan RHU ay supposedly for Ojonganons lang, pero hindi naman po natin nililimit kapag kailangan talaga ng pasyente. For example, nagpunta sila sa hospital, walang staff doon or masyadong mahaba yung pila, pupunta sila dito para magpakonsulta, kinikater pa rin naman po namin sila. Health-seeking behavior, maganda naman po pag mga taga-Ojongan kasi alam nila kung saan sila hihingi ng tulong pag saan yung nakagat sa kanila. May kailangan silang konsulta or may kailangan silang mga bakuna. Nagtatanong talaga po sila sa mga barangay health workers po namin. So, yung iba naman po hindi sapat yung panggastos o ayaw nilang magpunta dito sa rural health unit or sa hospital kasi masyadong malayo mula sa bahay nila. Ang Romblon mismo ay isang geographically isolated and disadvantaged area kasi nga isla po talaga kami. Meron din naman po kaming mga barangay na considered GDA pero as compared to other municipalities, mas accessible na po ang mga barangay, ang mga sitio dito sa Ojongan. Ito po yung automated telehealth machine. Meron po siyang 60 parameters na pwede kayong matest. If ever ito ay dadalhin namin sa barangay, kailangan siyang baklasin ulit. Yes, ma'am. Mabilis naman po siyang i-assemble and disassemble. Yung DigiHealth ay convenient. Na-appreciate ko po na modern technology siya. Meron kaming program na nagbabaranggayan kami kung saan team po kami ng mga healthcare workers. Nagpupunta po talaga kami sa barangay para doon po mag-check up.
kailangan nyo ng maraming tao para mag-perform ng mga vital signs. Dito ka pupunta for your blood glucose monitoring. Kaya nung nakita ko yung machine, naminsanan na pwede na siyang magkuha ng BP measurement. Wear BP handcuffed tightly on left upper arm. Sa isang upuan ng patient, makukuha niya na lahat yon. The DigiHealth machine somehow encourages people na magpa-check up kasi, uy, ano yan? Bago yan na. Parang okay yan na. Nakaka-attract sa kanila, sa mga tao na magpa-check up. Pag alam kasi ng patient na merong available na mga ganitong test sa RHU, gusto rin nilang mag-avail kasi kapag sa labas yun, magbabayad ka po talaga. Pag libre nga, ay di lahat na laboratory ipapagawa ko para malaman naman ang kalagayan ng body ko kung may mga sakit ako. Hindi na pa ako mapunta sa Manila kung kumpleto na dito ang laboratory. Wala nang pera yung anak ko. Puro loan. Yung nagsimula ako sa gobyerno, palagi sinasabi ng aking mga kapwa-empleyado, ay, Mayor, hindi natin magawa yan, wala tayong pera. Naging malaking papel ang mga public and private partnerships kasi doon nakikita ng mga tao na, ay, pwede pala. Kasi yung mga akala natin hindi natin kayang gawin dahil sa mga limitasyon, kaya naman pala dahil may mga willing na tumulong at umagapay sa atin. Katulad nga itong sa issue ng kalusugan, dahil sa partnership with Unilab, nakikita natin marami pa palang posibleng pwedeng gawin na makakatulong sa ating mga mamamayan.